Mabuhay! Maupay nga adlaw! Andito ako ngayon sa isa sa mga tourist spots na ipinagmamalaki ng Leyte. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ito nga, samahan nyo na naman ako sa pinakabago nating travel. Pupunta tayo ng MacArthur Park sa Palu, Leyte. From Tacloban, sakay ka ng multicab going to St. Paul's Campitic, 20 pesos ang pamasahe. Baba ka ng JNF, sakay ka naman ng tricycle papuntang park for 15 pesos. At ito nga, patawidan tayo ng kalsada going to the park. Ito kaagad ang sumalubong sa atin, isang public announcement. Later ko na yan babasahin before ako umuwi. Papasok na tayo ng park. Dahil nga matindi na ang sikat ng araw, hindi na gaano karami ang mga turista ngayon. Ang buong pangalan pala ng park na ito ay MacArthur Landing Memorial National Park, pero mas kilala itong MacArthur Park sa karamihan, haba kasi ng naunang pangalan. Narito ang park na ito sa Barangay Candahog, Palu, Leyte. Sabi ko pa nga kanina, isa ito sa mga most visited places ng mga tourists from Manila o ng mga karating probinsya whenever they visit Eastern Visayas. Paborito itong puntahan ng mga couples, barkada o pamilya. Ang ganda kasing mag-stroll, mag-picnic, mag-photoshoot o ang simpleng pagtambay, perfect dito. Before tayo pumunta sa taas, sasalubong sa atin ang proclamation ni General MacArthur na nagbalik nga siya dito kagaya ng kanyang pinangako. This park is one of latest significant landmarks. This is where the famous bronze statue of General Douglas MacArthur is found. Of course, kasama sina President Sergio Osmeña, General Carlos Romulo at 4 pang sundalo. Makasaysayan nga ang ginawa nilang pagbabalik sa isla ng Leyte on the early afternoon ng October 20, 1944. Dahil nga significant ang park na ito in the history of the Philippines, ito'y idineklarang National Historical Landmark noong 2004. Baba tayo, tingnan natin ang iba pang maipagmamalaki ng park. Ang hindi alam ng marami, ito'y hindi lang pangkaraniwang tourist spot. On this area was where the largest naval battle in history took place. Makikita mo nga ang mga pangyayaring iyon dito sa mga nakaukit sa pader sa likod ng statue nila MacArthur. Ang payapang baybayin at kalangitan noong World War II ay nabalot ng barko at eroplanong pandigma. Mga pangyayaring nagbigay ng takot at pangamba sa mga kababayan nating nandoon sa sitwasyon na iyon at mga pangyayaring nakaukit na sa kasaysayan ng ating bansa. Ang iskultura pa lang ito ay ginawa noong ipagdiwang ang 75th year anniversary ng Leyte Gulf Landings on October 20, 2019 from Mayor Matin at Governor Mick Pitilla. Talagang kamangha-mangha ang ginawa ng iskultor. Sa likod ng park, makikita ang payapang karagatan na nilagyan ng seawall upang magsilbing proteksyon sa oras ng sakuna. Dito rin magandang mag-walking, jogging at biking. As early as 5 a.m., marami nang naglalagi rito upang makapag-exercise. Punta naman tayo on the other side of the park. Ang MacArthur Park ay isang malaking parke covered with grass and numerous trees. Perfect for picnic with the family and friends. And perfect place also to sit down and read a book. Some people come here for photoshoot and other creative activities for a picturesque backdrop. Ito nga, ini-enjoy pa natin ang ganda at katahimikan ng lugar. Buti na nga lang at may dala akong payong at tubig, panlaban sa init ng panahon. Eto, pinuntahan ko na ang monument sa kabilang bahagi ng park. Na-curious kasi ako kung ano ito. Ang monument pa lang ito exhibits the eternal flame, a sculpture that was erected during the 50th Leyte Landing anniversary back in October 1994. Surrounding the structure are plaques in memoriam of the Great War and the lives lost during the war. Ang MacArthur Memorial Park has undergone very minimal changes even after the Super Typhoon Yolanda incident. Ayun nga, dinaanan natin si Kuya. Pinapanatili niya ang kalinisan ng parke. Isa itong paalala na habang ini-enjoy natin ang ganda ng parke, tulungan naman natin itong panatilihing malinis. Huwag magtatapon o mag-iiwan ng basura kahit saan. Ilagay ito sa tamang basurahan. Noong papalabas na nga ako ng parke, siya namang pagdating ng mga turista.
Nariyan ang ilang magkakaibigan at pamilya na ang iba galing pang Luzon, ang iba sa mga kalapit probinsya ng Leyte. Ang ganda nga lang i-appreciate ang natural na ganda ng parke na patuloy na nagbibigay saya at pag-asa sa bawat taong dumarayo rito. Hindi nga alintana ng ibang turista ang init ng panahon. Masaya nilang nililibot ang parke. May mga bata pang sabik makita ito. Isa na namang travel ang natapos. Biyaheng nagpamangha sa akin, hindi lamang sa gandang bigay nito, lalong-lalo na ang kwento ng tagumpay at pag-asang hatid ng makasaysayang MacArthur Park. Sabi pa nga ni General MacArthur, I shall return. Ikaw po, have you been here na ba? Share naman your pictures on the comment section below. Tara, tingnan natin ang patungkol sa dinaanang public announcement natin kanina. Yun temporary daw muna isasara ang park sa mga tourists starting tomorrow June 13, 2024. Maraming salamat!